Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras, 4 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, kumusta? Maing hapon, karong adlaw Hulyo 1 o di na gyud mapungan ug mapuhon piskay Hulyo 2. Oh. Maing hapon subli sa ato mga sukitig pamino. Init alingiig ang atong palibot, although dunay nakasapaw nga mga panganod ug posible nga ni tulaning tagna-tagna basin og magatalitid ayon ng kagabion. Maniid lang gyud ta sa dagan sa panahon og timan katong atong mga pagpahimangno kaniadto pa nga bantay-bantay ta, ilabi na ko na ang uwan mulanat sa taas-taas nga oras. Di ba? Kaya ang kadyot lang madumduman ko malanggod si Congressman Lordan Suan naggagahin og 330 million ka pesos para sa flood mitigation. Nadumduman ko na last month man siguro groundbreak ni og kini more or less og mo kining unsa niya kining matibawas ang mao nga proyekto makatabang-tabang na sa mga baha ga isyu kay grabe man ang atong baha labi na kay nakasulay na rabata og nakita ba ninyo kining ni adiri likod sa Radyo Ultra kining sa Acacia extension nga dunay gipabungdo nga mga yuta? Oo, taas-taas na habog na ba kay nituyok man ko diri gahapon unto miaging adlaw. Mura sa bukid nako di na siguro ni malapawan sa tubig, no? Pag-abot sa atok mang panahon, pero dito magampo na oy kay damaging man ng mga baha. Way pasaylo na kung baha makita man nimo part na bisan sa yano-yano lang nga mga katalagman nga itong masaksihan sa mga sapa, dili na limko na malabyan ta sa kusog nga bulog sa tubig or sa baha mismo. Okay, daghantag mga pangutana karong hapuna o bukas po ng atong linya para sa kining by phone, no? Sa 0917-704-3210. Ako sublion sa 0917-704-3210. Okay? Unya, ako sang ipahinumdum sa atong mga suki nga naa ta YouTube channel. Okay? Dumduman lang na ninyo, timan nga unsaon ninyo nga ma-access ang atong YouTube channel, pinaagi lamang sa pag-type Noda Veritas CDO. Akong balik ko na, Noda Veritas CDO. Unya dayon inyo ding ipindot na, mugawas dayon ang nagkalalaing mga episode sa programa nato nga Noda Veritas. Alright, pili na dayon mo. Ilabi na katundon na igibilin nga mga pautana, wa maka dungog siya o unsay atong pag-explain diha kaniya. So pwede na ma-review, dumduma lang ang pizza kay na may pizza. Na may pizza. Okay, sige dito maglangan. Unya kung gusto mo mag-subscribe, ayo pagduha-duha, subscribe lang mo, no? Kining aron pod nga kining makaingon ang uban nga, uy naman di ka subscribe, abi na ko wala.
Oh. O, di ba? Subscribe, like, and share kay para maka-share po ta sa uban nato nga mga kaila, mga higala. No? Ang ato nini nga programa, atong gipahinungdan nini katong mga yano, no? Katong mga kaigsunan nato nga mga inosente usay ga pahimudsan pa sa panahon ga ilaron pa kay wa sila mahibaw kung sa ilahang mga katungod nga angay nilang gamiton labaw sa tanan ilabi na kun panalitan magpakisayod sa isyu sa balaod. Dinhe ga paningkamutan sa Nuda Veritas program nga maminaw sa inyong mga pangutana o ga paningkamutan sa Nuda Veritas nga matubag pod ang inyong pangutana. Naningkamot ang Nuda Veritas. In other words, dili gyud ingong nga 105%. Pero kung unsa man og galing kapaning kamot, laume nga mo na gyud ang gabuhaton sa programang Nuda Veritas. Gusto ko lang ipasabot kaninyo nga ang programa natong Nuda Veritas Monday, Wednesday o Friday lamang katulo kana sa usa ka semana. Busa bililhon ang mao nga oras part, ha? O dugay-dugay na ta sa programang Nuda Veritas. Una pautana gikan ni John Macas. Nuda Veritas, Sir Frank, hi and hello. Question. Ginamay mo yung takong galibog lang ko unsa di ay pasabot aning property due diligence. Okay. Kaya siguro nadunggan na ni John Macas kanato ug basin pod nga nalimtan, no? John, kining maghimo lang kog example John para masabtan nimo maayo ang kahulugan sa due diligence. Ilabi na kun panalitan nagiskot ka mag-property, no? Ilabi na kun panalitan dunay mo baligya nimo nga yuta, no? Or magpalit ka og yuta. Is open yun na, itanumtag yun na sa una ang due diligence. No? Ang lain nga ehemplo nga akong isite karong hapuna dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Mamaura na John kanang manguyab ka. Di ba kung mangulitaw ka John, magpakisusi ka magyud nga kini bayhan na asa ba ni gapuyo, no? Kining buutan ba ni? Mayo ba ang dungog sa iyahang pagkababay? Di ba? Usually, nanamag yun, no? Oo. Asa ba ni siya ga eskwela? Ingon na. Kanang pagsusi-susi, that is part of due diligence. Ilabi na kung manguyab ka. Okay. Di man pwede nga manguyab ka lang, basta-basta. O niya, maingon din ka, uyab na ta, ha? Malaparuhan ka sa babae na. At the same time, ang babae, magkandak po siya og due diligence. Okay? Ang babae, magkandak po siya og due diligence. Palitan, John Macas. Nganong nakaingon man sila nga gwapo si John Macas? Maingon lugar ang chicks, no? Tinuod ba ka nga ni si John Macas kanang love niya ang pag-vlog diha? Tag-asa ba ka ni Junjun? Wa ba ka ni record sa Lumbia? That is part of due diligence. Magpakisayod ka sa mga butang kabahin sa usa ka tao. Kini, I'm referring to a person. Alright. Sa property. Dini sa imo pangutana John, kung doon ay kay property man ni imuhang yang ungo dire. Kon panalitan dunay ikaw kapaliton ka panalitan og yuta or dunay magbaligya nimo og yuta. Siguro nimo John nga kini yuta titulado ba? Kana usag na asa ba na nahimutang? Kung titulado gusto ko mo tan-aw sa certificate of title. Kanang ingon na John, that is part of due diligence. Pagtanaw nimo sa certificate of title nga naagyod, maogyod tanan, no? Mga description sa luna sa yuta nga gi-offer diha nimo, and that is part of due diligence. Kay basin masipyat ka nga naatod ang titulo, pagbasa nimo
Gatuo ka nga ang yutang imong paliton diha daplin sa baybay sa upol. So ganahan ka. Dabi karon dito sa titulo kay wa man ka mag due diligence, wa man ka magsusi-susi, wa ka man magpagisayod dito na sa bukid sa upol. Di ba? So, due diligence. Sa lagtod ka pagasulti, kuti-kuti. Imong kuti-kutihan. Kay basin og basulan nimo pag-abot sa tukmang panahon. May katuo ka nga or dako ang imuha pagsalig nga magpalit ka og ng yuta daplin sa baybay unya dunay naga-offer nimo. So kay mag-invest ka, magtukod ka og sa ka resort, di ba? Himan-himan dito sa imong certificate of title kay wa ka mag due diligence, wa ka magsusi-susi, wa ka magkuti-kuti. Tuwa na dito sa bukiran nga bahin sa Mulugan, El Salvador, Misamis Oriental. Sipyat ka. So dili ta angay nga kanang hura-hura bitaw nga pagpalit sa usa ka butang. Magtuon ta, no? Ilabi na ang certificate of title. Original. Ayaw gyud og basta-basta nga pag-ingon panalitan nimo nga naay original copy nini. Tanang ka lugar, no? Kay buyer ka good. All right. Maingon dayon ang tag-iya. Agoy, kay katumo ka na mo kini, mo ka na mo kani. Nawala gyud. So magduwa-duwa ka na. Kay maproblemahan ka na. Ang original copy sa certificate of title importante kayo. Mao gyud pangitao nimo. Kunaan na namunga ang imong giingon nga due diligence. Sa lagtod nga pagasulti, sa atong inato nga pagasulti, di ta magakumpiyansa sa mga butang nga gusto natong paliton. Diba? Simple. Magpalit ka og ballpen diha sa bookstore. Diba imong kuwaon imong ballpen? Unya dayon imong iwiris-wiris og moagi ba? Tan-aw nimo oy di man moagi. That is part of due diligence. Kay wa pa nimo mapalit. Kay dabi karon nakapalit ka og ballpen usa ka dosina, gidala sa imong balay. Unya tulo na di moagi. Alkansi ka. Di ba? Busa ka nang naa diha sa mga bookstore nga gigahinan ka papel kay maguris-uris ka diha sa mao nga ballpen nga brand new nga gusto nimong paliton. That is part of due diligence. Kay alkansi ka man kung may naya ka pagpalit. Di ba? So I hope na masabtan nimo John. Og doon na ka pa'y follow up, okay lang, no? Okay lang. Kuwatan ako imong follow up. Okay, nalasige. Gikan ni Soroy ni Libs Mutublag. Noda Veritas, good afternoon, Sir Frank. Ground for annulment bagyo gayod ang pagkawala sa sagana pakighilawas. Dabi kung ang lalaki kay impotent nani, di pud biya nato mabasol si lalaki. Kanang pagka-impotent usa na sa ground nga di na mo tindog ang inyo munang impotent. Nga bisan unsaon pagsuway og patindog-tindog mutaluy-luy magyud siya. So ang batan-on maanyag nga babay nga iyang gipakaslan, no? Gipasaligan nga lipayon ti kaday sa tibuok natong kinabuhi. Dili ka magmahay sa akong gihambin nga pagmahal diha kanimo kay love tagyud ka. Unya dayon panahon sa first night sa ilang kaminyoon, di na nga ni makasungay. And so, wala kay pulos. Usa na sa mga grounds sa annulment of marriage. Ang impotency. Ang presumption gud na sa mga babae lalaki sa mga magtiayon nga walay impotency nga magakahitabo. Ngani man ay mga kaso na nga usa ka lalaki tibihon
Gitibi ba? Gitibi. Masakit ton silbi. Nakurat siya. Nga, kining, nganong nabuntis ang iyang asawa nga, tibihon man kuno siya. May iyang depensa. So, nibot sa korte. Nahimo to, nadako to nga kaso. Nagpakanaog ang desisyon ang korte. Nga, kana ko nung mga sakit nga TB, mo'y makapadugang og uwag sa lalaki. Anso, katong dili siya kaangkunon sa nga nabuntis siyang asawa, napugos gyud siya pag-ingon nga ako gid ang anak. Kitinuod man nga mugilok po ni ako. Muna. Ang sitwasyon. Okay, nalasige, salamat kayo ha. Kinira bang annulment gamiton ka na nga linumpong nga grounds for absolute divorce. O gahakupon ka na nga rason kang Congressman Edsel Lagman nga ang grounds for annulment, ang grounds for legal separation, himuon ka na nga rason nga pwede ka makafile na og divorce or absolute divorce. Pero kini proseso pa ni. Wa pa ni matagad gani sa Senado. Wa pa ni matagad. Pero mao na ang mga proposal ni Congressman Edsel Lagman. So, ingon siya nga, di manggid nato po, di takaantos nga magtanaw ang atong mga anak makasaksi sa relasyon sa mga magtiayon nga walay pulos, so mag-anol na lantas sa kaminyon. Muna, paminaw ni mo si Edsel Lagman, naama po yung mga rason. Di na ay rason. Ang problema, kung makonbenser ba ang Senado sa rason ni Edsel Lagman. Muna problema ni Edsel. Wala siya problema as far as the House is concerned because more than majority have supported nining mao nga divorce bill nga gipangamanan ni Edsel Lagman. 130, no? Unya 110 ang nagasupak. 130 nag-approve. Unya 20 ang abstention. So mo nang nangusog yun si Edsel Lagman. Mo nang nangusog. So pabuton ta lang, no? Unya mo na subli ang impotency mo na usa sa mga grounds sa annulment. Yes, if and when it will be approved, the grounds for annulment is considered nga maoy ground diha sa diborsyo or absolute divorce. All right, sige, salamat kayo ha. Kining kinsa ni ha. Ang kapadala si Suroy Libs, no? Si Suroy ni Libs Mutoblang. Okay, pagkawala sa gana pakigilawas daw kung ang lalaki kay impotent na ni di pod baya nato mabasol si lalaki. Tinood na. Oo. Na di na maka suklad diha. Okay. Nala sige, gikan ni Septem Virgo. Salamat kayo Suroy ni Libs Mutoblang. Gikan ni Septem Virgo. Okay, noda ka jud. Ako susihon ako kay basig dunay naing text. Gikan ni Septem Virgo. Noda Veritas. Wala na upload Sir Frank sa YouTube tong Wednesday episode ninyo last week. May na lang kay nakita nako sa Ultra Page tong Wednesday episode nimo. Mo ba? Question. Ang annulment ba, Sir Frank, dili ni basta-basta tugtan? Dili ba ni basta-basta batong sumpay? Tugtan kung ang rason sa pagpaanol kay dili magkakasinabot
or naag joy ground for annulment nga angay nga sundon. Dili basta-basta. Oo, dili basta-basta. Abi nimo og bisan unsa lang nga rason, mapuno ang atong hukmanan og mga kaso sa annulment. So kinahanglan gyud mosunod ta sa ground for annulment or grounds for annulment. Naadiha ang fraud, issue sa minority age, o kanang impotency, kana sila mga pipila na ka mga grounds. In other words nga kung gawnon na ka nga mag-file o grounds or annulment, kinahanglan nga imong tanawon i-refer magyud na sa abogado, no? Ang abogado mao may muduol ka mag-abogado niya na. Abdi mo ang tinuod lang nganong niangal ang uban nga di sila ganahan sa annulment tungod kay expensive ang mao nga kaso. Kay kung barato pa na, dili siguro makanuna sila sa pag-propose sa mga balodon hantod nga naprobahan sa House of Representatives kanang absolute divorce bill. Gumikan sa kamahal sa mao nga kaso mo na nga angal ang uban sa mao nga pag-anul sa kaminyoon. May daghan na anul na nabawaan ako pero ikaw magtiayon ka. Alanganin imong kaimtang pagpuyo. Gusto nimo i-anul ang kaminyoon. Sangit mosamot ang kaalanganin nimo. Magasto man. O magasto sa abogado lang. Ang professional fee na basig maabot og mga 200 kapin. 1,000. O dako-dako na ba na? Di ba? So ingon na naangal sila. Gusto sila og barato-barato. Sa simbahan na may annulment pod. Sa simbahan. Kanang declaration of nullity of marriage. Kita po sa ato sa family code na apoy declaration of the nullity of marriage. Pero kanang ingon nga declaration of the nullity of marriage, kurti ra gyud ang magpakanaog na ka desisyon. Dili og way labot ang ordinaryo nga mga tawo niya na. Ngano man, ingon na kasagrado ang kaminyoon. Marriage is a social institution and it is inviolable. Meaning, dili basta-basta nga kining imong mapasagdan, unsa diha, no? Ingon na nakabililhon ang kaminyoon part. Sumala sa pagpasabot og definition gikan mismo sa ato sa Family Code of the Philippines. Sagrado, a basic social institution. Dili basta-basta, di basta-basta. Ambot lagi unsay may tabo nini mag-atang lang ta unsay linugdangan nini nga ilahag pagpalabang sa balao din napita sa Senado. To naman sa Senado kuno na hibaw ka ako tanaw ni Chis Escudero sugot man na siya nga divorce kay naabya si Kwan Heart Evangelista or dili kay paugat lugar si Chis Escudero nga di ko na divorce kay love ko na ko si Heart. Ganon ha? Okay po. Sige, salamat kayo ha. Nangutana ka man, one of the grounds yes. Alright, Rodney Rock'n'Rolla. Doon ako'y pangutana, Sir Frank, akong classmate nakasuhan og cyber libel. Ma-reflect pa ba ni sa NBI record maski pag nakapiyansa na siya? Ma-reflect ni siya, ma-reflect. Oo. Dili ni siya basta-basta matanggal kay kuha man ni imo maning kasaysayan sa imong kinabuhi. Mo man ituyo sa NBI ang imong pagkatao ka by criminal nga record. So they have to keep the record to reflect sa imuha nga pagkatao. So naa didto. Pero na may uban
na may uban pod nga sa mga ginagmay nga mga kaso, no, mga pitsi-pitsi lang, doon na nga ni ko amigo siya na ako'y kuan physical injuries so mura man og wa didto ingon niya. Posible sa bahala na basin og doon na yung mga pamagi on how to remedy nga wala na sila yung mga record labi na kanang gusto nga madto sa gawas, no, gusto nila limpyo ang record. Gakalimpyo masab ko, no, makalusot na pud sila. Ambot pa sig doon ay procedure na nga magagad sa gibugaton sa kaso. Okay? Nala sige. Oliver Ampong Nalual. Kadiyot lang ha. Noda Veritas, Sir Frank, unsay pwede ikaso anang nagkuha o larawan nga way panugot. O way panugot ko, no. Dayon i-post sa GC o aron ibuli cyber libel, mahulog yun og cyber libel kang imong tuyo pagko sa picture kay gusto nimo pakaulawan ang tao, so makover ka sa cyber libel, maigo ka sa cyber libel na ayaw lagi mo. Makadagan ako nagsulti din nga ayaw gin mo kumpiyansa kinigod ga kay tabo man sa atong mga kaigsunan nga kanay bitong mahilig kana bang mahilig ba gyud nga imbis nga mag-exercise nag-exercise noon siging text igura na mabot ang panahon nga kay hilig man nimo basta kay basta tanaw nimo murabag absolute na ang kagawasan nimo pag picture diha unya i-post na yun dayon na nimo asa na ipahimutang, that's a libel. Unsa may imong tuyo, di ba? Nganong i-post man, so gusto nimo nga mahimo siyang object of mockery sa ato mga kaigsunan, so mahimo ng libelous, libel na kana siya, mahimo nga mag-atubang ka sa kaso. Okay, kadyot lang ha. Dayon post sa GC. Sa man yung GC ha? Aron ibuli. Yagaan o himuong katawanan ang hulagway sa GC. Is it anti-voyeurism or data privacy? Dili anti-voyeurism, no? Dili. Mas siguro musugot pa ko diri sa kining cyber libel or maybe Data Privacy Act. Pero sa Data Privacy Act diferensya manggod, no? Na ay mga identity theft that is considered as a Data Privacy Act. Kana siya. Pero tan-aw nako kini nga kahimtang para mahimong mayaga-yagaan siya pakaulawan silbi, no? Maigo ka gyud diha sa cyber libel. All right, good afternoon ni Ma'am Faye Mondia. May hapon Sir Frank, ingon siya nga pusyaw ang kainit pusyaw ang kainit landong ang panahon humana siya nga humana sa daily chores sa kahayupan o pahulay sa maayo pahulay gid sa ikaw kay pareha nata nga mga millennials amping lang gid ta sa lawas no. Ako ganahan kay ko na millennial part kay di man ninyo masiguro makaabot mo na ng idara. Imposible gyud, di ba? Di man nimo mabutan imong kinabuhi. Na kami buyag nakatungtong na may. Wow, kalami bagay ni. Na ay pila ka percent ng senior. O niya naapay exempted pata sa VAT. Pero naiuban nga mga kananan, mga restaurant din muragway hanaw nang ga-compute na agyapon gi-appeal ang pagkwenta sa VAT na maisiguro na reviewon sa taga BIR kay naa sila continuing seminar may tugod niya na
Ingon na, no? So, tanawas, Ma'am Fee. Relax na kuno siya. Init, no? Init, tanaw na ko sa gawas ga. Sinaw ang kalibutan. Init. Naampoy landong. Ganina, pag naog na ko ganina, hangad-hangad ko, na may landong. Muna nga, basin og magtiliti. Karon masihag na ko diri sa espeho part. Pastilan. Gaamag ang suga. Muratag na sa operating room. Okay, sige. Oy, may hapon po ni Ma'am Clara Fro. A blessed afternoon, Sir Frank. God bless you always. Salamat kayo ni Ma'am Clara Fro. Dihang dapita sa Bulwa, no? May hapon po ni Ma'am Shirley Alvarez. Di dapita sa Bulwa, sa Terry Hills. Labaw sa tanan sa tungway paglubad. Gamao si Ma'am Elizabeth Basilgo. Dihang dapita sa Lumbia. Okay? Nala sige, pabuton ako ang inyohang dugag nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulubanon, ha? Ang ato diri sa linya sa cellphone 0917 704 3210. Alright, sige. Manata ni ini, lain na po ang atong tagdon. Tanaw na to, silipon na to diri sa cellphone og naa ba. Uy, murag naa. Okay, dito lang, ha? Okay. Nuda Veritas, kanang mga artista, Sir Frank, nganong kadaghan naman na sila gikasal. Dali po na sila ma-annulled. Mao siguro nabot ipasabot nimo, no? Nga dali nga o kadaghan gikasal. Kay dali po na sila ma-annulled. O paspas ang ilaha proseso diha ba sa mga artista. Ang pinakadugay nga na-resolve nga annulment of marriage mao si Amy Perez. Sa tanang mga artista nga nadunggan nato ilang mga pangalan na nakapinding ang ilahang annulment nga kaso sa ato mga korte, si Amy Perez ra ang pinakadugay part. Nakapanganak na mga ni siya og lain, wa pa ma-resolve ang iyahang annulment of marriage. Ambot og finally na settle na ba? Wa na ko ma-update niya na. Pero naibawa na ko nga usa sa pinakadugay nga nasulbad ang annulment of marriage. Kana siya. Ang pinakadali Rufa Gutierrez man siguro. Na may dagan dia. Na may dagan dia. Pero di ko lang ma-memorize ang ilang kuan. Ang ilang mga kasaypanan. Kasaypanan pag yun. Okay. Sige, salamat ha. Just in case doon na mo yung mga follow-up nga pangutana. Sige, buhatan na kadyo lang ha. Ako sa ding susihon ako pagbalik ko bay na ka subli. Si Ma'am Fee, sa snack ni mo diha, Ma'am Fee. Gatanong ka ba kamunting kahoy? Lami ng kamunting kahoy ba? Kanang yuta diha sa Pualas, murag suitable na sa pagpananom og kamunting kahoy diha. Akong tanaw. No? Mo nindot ang tinubuan sa kamunting kahoy, ilabi na kung may pagkaanupog, may pagka-mix sa lime ang mga yuta-yuta diha. Diha murag mamatikdan ako may tinubuan sa tinubuan sa kamunting kahoy. May siguro nga basigoy siya, siguro basig nanom siya. Di ba? Alright. Sige, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Ganina po nakita nako si Ma'am Elizabeth sa iya sa Facebook. Iya na lang siguro to nga na-picture niya nga mga suoys nangka. Sus! Pagkalami, bagyo kayo. Di ba? Nindot ang mga prutas bitaw bay. Pag mabuhay ka lang sa prutas, pwede man. Wa man ay kolesterol. Usap ka lang diha. Kinsa ba itong ga-offer na ko kagahapon? Siya nga, Sir Frank, bukaon ka ba o yaban na? Naku! Siya sa sunod, padadante ka. Dagang alyaban na dito ka. Abot asa ba ito siya ga naabaka to yung farm siguro. Diri sa bukid daw. Naku, pagdala. Ay mukhaon ta na.
Naku ilan na hinugtanan kay sao man nato no kalibanga tanan nagkinaon na kanang anaman namo na to ba nga naay mo hinug ugma or 2 days from now naay mahinog so tuloy-tuloy ang ato ang pagkaon sa prutas. Okay, sige. Dirita sa weekend. Wala mo'y pangutana si Kwan, si Kinsanes John. John, natiman niya ka ito yung pangutana due diligence pwede na sa imo John. O manguyab ka panalitan, imong yung sudon-sudongon imo nga. Agoy, ka lamurok, bagi ka eksampot. Nana, muruman o ganang gipaak o tambubuan ng samputa kay murumag ng hubag. Oh. Oo. Di ba? So that is part of due diligence. Mingon na ka, adik ko ganahan kay gamay tutoy. Oh, that is part of due diligence. Di ba? Diha para sa first level ninyo sa inyo nga relationship, at least nag-ilhanay mo. Naapoy uban nga, ganahan kayo sa dagkog tutoy kay mura o ka na baga, uyog-uyog lang ang agi kung mula ka. If you enjoy, go ahead. Wala man. Mao nang parte sa ato sa due diligence. Di ba? Okay. Si Shirley Alvarez. Siya, salamat Sir Frank. Sige. Salamat Sir. Ni ay akong basahon nga wala ba na ko ni ma-review. Walk-in kining pangutana part. O tanaw na to ha. Good PM Sir Frank. Salamat nga naa kay programa nga sama ani kay bakahatag ni og dako nga tabang ilabi na sa masayod unsay angay basin ang but ipasabot wala masayod. No? Ilabi na sa masayod unsay angay nga buhaton alagi wala masayod unsay angay buhaton. Mao ni Sir Frank na diskubrihan nako nga ang gender sa ako ang birth certificate. Oy, paminaw mo. Kay daghan ka, nganong daghan mang tao ng PSA ba? Sa ato pa ang tuyo na more or less na agay mga correction of entry sa ilaha nga birth certificate. Di ba? O, daghang tao ng PSA. Paminaw mo kay basin og mo kining mo haom ni sa inyo nga concern. Nadiskubrehan ako nga ang gender sa akong birth certificate sa PSA nakabutang nga male kon lalaki nga babae man ko tanawa lagi og dunay mga anak minyo na silbi. Nadiskubrehan ning akong birth certificate sa diha nga mo apply work sa abroad. Okay. Palihog ko og unsay angay kayot. Palihog ko og unsay angay kung buhaton mapangitaan ba ni og sulbad Sir Frank? Ay of course. Mapangitaan ni og sulbad. Di ba? Tanawa si Alice Go. Nag-ingon ang niyang igsuon nga dito magyud mi nga tawo sa gawas. Oo. Unya ang ila ko nung tuyo din pag abot nila sa Pilipinas, ang ilang tumong nga kinahanglan yun nga ma-educate sila, ilabi na ang pagpamulong og Tagalog. Mao din na sila nga maayong manulti og Tagalog. Kana sa deklarasyon naambot og say sunod mahitabo na ana. Now, kini karon nga kuan kining problema, no? Lain ni nga problema, dili po ni nga kawat sa identity, kundili, o ani kining, nabaylo lang. Imbis nga female, nga gender, gibutang male. Unsay solusyon ini? Ang solusyon ini, may madunggan ninyo, ang solusyon ini, clerical lamang. Sa atong balaod karon nga bag-o, Republic Act 10172, no? Kausaban kini silbi. Gi-classify nga sa ingon nini nga problema, gender ang issue. Plitan ako. Nya dayon pagtan-aw nako sa akong birth
certificate female. Ay, argibyado ko nganong nahimo kong female ni. Anson sa may tabo. Nag-ingon ang balaod karong bago. Kading Republic Act 172. May kalabutan kini sa entry, correction of entry. Clerical lang kini. Unsa ibot pasabot sa clerical? Ambot ipasabot sa clerical mao nga kung panalitan ikaw maoy naapektuhan ni ini. Nga imbis babae ka, gihimo kang butakal, gihimo kang lalaki. Mag-file ka lang og petition for the correction of gender from male to female. Sulbad. Pero baga lang daghan kayo ang mga requisitos. Kanato part sa wa pa mambutho kini maong balaod Republic Act 172 pwede kini idirekta sa korte. In other words, dili clerical. Dili typographical. Mulahaws ka man sa korte, dito ka man magpetisyon nga maingon ka nga naunsa ba ning gaba Your Honor? Oo. Mingon day si Your Honor, naunsa man din na. Ako ba? Imbis nga lalaki ko, gibutam diri babay. Nanalugar, no? Now, human ma-explain ka na sa amaw nga korte, mingon din korte, ordira na to ang PSA nga koreksyonan ang entry nimo diha. Susulbad, kay na may order sa korte. Karon, makorek man galing ang imong entry diha sa birth certificate gikan sa male to female or female to male, taas kaayo ang proseso. Clerical tuod. Kay magkuha ka pag police clearance, NBI clearance, ug naa kay mga anak iyang birth certificate sa mga anak ay sa taas kayo. Pero dili lugar kaning moagi ka sa husgado. Pero murasag niagi ka sa husgado tungod kay daghan kang i-comply ng mga requisitos. So para sa mga naminaw karon, no, nga magkamawa ang problema nga ang imuhang birth certificate na himong lalaki gikan sa babae na kinahanglan pa koreksyonan ka na at this early. Ayaw mo og langan-langan sama niya nga madto kuno siya sa abroad. Dabi karon pag abot dito sa immigration tan-aw niya nga kining excuse me. Oh. Ingon sila nga sum ni lalaki ni babae. Pag ingon nga lalaki man ko sir na lugar. Yung diri sa birth certificate babae man. Naay discrepancy. Di ka makalarga. Kay pakoreksyonan pa na. Diba? Question. Naay follow-up question. Panalitan karon blanco ang gender. Wala gibutan dito nga male, wala gibutan dito nga female. Blanco gyud. Na unsay solusyon ana? Be. Ang solusyon na mao nga correction lang gyapon pero separate form of petition for the entry sa dihang dapita sa imuhang birth certificate. Labi na kay blanco. Kaya pagtanaw nimo nga o pagtanaw sa kung abroad ka nga so ni blanco man ni. Babae ba ka kini or lalaki? Oo. Pero basta nga ni blanco, duda na din sila. It has to be corrected in the earliest possible time. So kamo nga naminaw karon naamoy mga problema, spelling, pananglitan na spelling, no? Pananglitan karon Francisco, nahimong Francisca. O di ba? Pananglitan ang imuhang ngalan Renato, unya nahimong Renata. Di ba? Correction din kana dito. Clerical lang kana, di kay typographical kana lang nga error. Ang imong pagabuhaton, dool ka lang sa local civil registrar
dito ka nga dapit na tao, panalitan. Natawo ka di as mantikaw or sa initaw. Unya niya ka nakakulukar sa imong pagpanginabuhi sa Makati, sa Salcedo Village, Makati, Metro, Manila. Nakadiha ka opisina. O, diba? Amuan ha kagyo, dihang dapita sa mantikaw or sa initaw, aron pa koreksyonan ang entry nimo sa birth certificate. Kinanglan nga inyo na ipausab. Aron di ka magkaproblemahan kay basi maabot ang panahon nga ipaadto ka ni Joe Biden immediate na maglukat ka pa og passport, malangan ka. Diba? Ilabi na kung questionon pa ang imong birth certificate. So at this early, kinanglan asikasuhon na to na. Asikasuhon. Diba? Sige. Muna yung mga kabaguan part. Muna ang mga kabaguan. Niya pa ha, clerical bagyapon kung ang problema diha sa entry sa imong sabay ko ani kining binisaya na ng birth certificate matakibaw na no ang imong nabutang dimo didto wa kay imbis March na imong April di ba? So sa may buhaton nimo na nagingon ang balaod nga gi-implementar sa PSA clerical lang kana. Panalitan adlaw pizza silbi. Ang pizza imbis nga Abril 15 dili mao ang nabutang dito kay tinuod Abril 22 ka na tao. Unsay solusyon? Clerical ang gihapon. Pero mo lagi na ang SOP, you have to visit the local civil registrar in the place where natao ka. Alright. What about sa entry sa year? Natao ka siguro mga butang talang panalitan 1985. No? Pero ang nabutang dito 1982. Diferensya og 3 years. Una-una din nimo ay basig badala pa ni nakugangyo kay 3 years raman. Oo. Na unsa may buhaton nimo? Nagingon ang balaod nga it's no longer typographical error. Kana siya gakinanglan na siya og approval gikan mismo sa korte. Vital mong kayo ang year. Kay kung ato ng tugutan nga mag-usab-usab, unya dili na to ipa-examine og mayo na sa korte, ay naay mga modus kanadto part hibaw anak ko nga tigulang na siya. Iyang dating retireable lang gid siya sa opisina sa gobyerno. Natingala iyang mga office mates. Siya nga si sir ko matigulang naman nga ning wa pa ni mag-retire. Ilang gi-investigate, gisusi-susi nila. Uy, naapay nabilin nga 2 years. Nga, nangunot naman. Tingala sila nga nung man ni mag-retire, nga nangunot naman si sir. Oo, luksanay na nga ni makatikang-tikang. Pero napagyapon sa gobyerno, ilang gitanaw. Ay napagi 2 years to complete. Niabot ra gyud ang 2 years part. Aya pa siya nag-retire. Lisod man nimo i-dispute. Nga naman, na maiyahang ebidensya documentary katong birth certificate nga corrected na. Pero wala nakamalay nga corrected. Pero kita dito, grabe, no? Malakas to siya, malakas sa usa ka politiko nga taga Cebu. Grabe, no? So, hala na gyapon siya lugar, perma, ingon na bisan oga, wa na kining tuhod, luy ang nagkayo. So, stricto sa year. Dili basta-basta, i-scrutinize ka gyud og maayo. Kamo, kay ba ko nga naay mga nangaigo nini, bahala na mo. Bahala na mo. Mga dagko naman mo. Pero I advise, kung panalitan duda gani mo sa inyong birth, di man na sidula, no? Diha mismo sa inyong birth certificate,
pakorek ka na sa labing dali nga panahon. Aron nga di ka maproblemahan. Ha? Sige, kanang mag-file ka og retirement. Di ba istrikto gyapon ang GSIS, ang SSS, ug sa paniha. You have to follow that. Kay basi mo siya nga, sir, kini unsa ni sir nga babae man ang nakabutan nimo diri, sir. Wa ka man magsayal, may tao magsayal kay di ka mamalayan imo pagbisita dinhi, di ka lalaki. Kay naa sa birth certificate nga babae man. Balan tayo. So at this early, kung doon na mo yung mga problema, no? Diha mismo sa kini, specifically kini gitawag na to birth certificate. Alisto mo. Pakoreksyon ni na sa labing dali nga panahon. Okay? Sige. Dirita sa lain nga pangutana. Okay. Nuda Biritas, good PM, sir. Unsa ang pwede ikaso sa tao nga gibuhat-buhatan ta sa istorya nga wala nako mahimo. Kadyot lang ha. Raksni sa Malitbog. Ubos sa atong civil sa ato sa revise sa penal code, pwede ni siya intriguing against honor. Gidaot lang imuhang pagkatao. Kung argibyado ka, pwede ma-filean nimo og sumbong. Nalimtang gulo ang sa nga particular nga article sa revised penal code. Diya sa Balitbog og dunay abogado nga imong madulan, hibaw-an nila ni, no? Intriguing against honor. Kana bang botwatan kala istorya, mag-invento ka ba? Para lang nga ma-damage siya. So pwede nimo na siya ma-filean og criminal nga kaso. Muduol ka lang, MTC man ni. Kini ang jurisdiction ning maong intriguing against honor. So imong pagaboton dangop kag abogado diha sa Malitbog o Malitbog ang Lordan ni. Roldan na Sagusa. Oo. Si Raksni sa Malitbog. Oo. Dool og abogado or magpa-advise ka diha sa imong pagabuhaton, pero mangalap ka og ebidensya. Lisod man gyud kayo mag-file ka og kaso og wala ebidensya. Lisod gyud kayo kay may gitong naay ebidensya ta kay murag confident kay kita ga kini atong kontra sigurado gini makalabuso. Sigurado gini. Pero lisod kung panalitan wa kay ebidensya. Lisod. Maingon ang korte laayan ninyo eh. Ngano Senyor Ruiz nga laay? Nanaday si Senyor Ruiz. Ngano man kay unsa man nga kaso, nganong nakaabot man ni dinhi sa akong sala nga wa man ni lami, wa man ni ebidensya ni. Mo na nakaparat. Okay, nganong kadaghan naman na sila gikasal. Akatong ganina wa din ako ni ma-delay. Sige. Salamat kayo ha. Si Raksni sa Malitbog, no? Unsa ang pwede kaso sa tao nga gibuhat-buhatan ta sa istorya nga wala nako mahimo. Buhat-buhat lang, di ba? Ang intriga ingon na munang katawgon ang intriguing against honor. Si Raksni sa Malitbog. I hope si Rax nga naminaw karon unya at least naa ka nay remedy kung saon nimo nga mapaundang na kanang mga intriga nga makadaot sa imong kaduganan. Ha? Naara na nabay korte ang Malitbog. MTC nga level raman ni ang dunay jurisdiction ini nga mga klase nga mga offense. Ha? Sige kay murabad og alanganin ta sa oras. So at nining issue or nining kabahin sa birth certificate, nataas-taas atong pag-iskot nini pero tan-aw nako mapuslanon sab ni kayo. Kining blanco kay sahay gud tan-aw nimo sa imong birth certificate, no? Ang rason kasagaran ngano nga ang entry diha sa birth certificate dili magakadimao mao ni typewriter ko no, kanilya
Ikaduha, gaduka kuno ang type kay panahon sa kadlawon nga ipa-rehistro gikan sa hospital baka kana ingon na no. Unya kini nga naay gibati ang gadukdok sa Micanilla. Kita writer pa man kaniadto. Mao lugar nga nagakasenayop sa spelling. Si Marcelo nahimong Marcila ingon na. So gumikan sa kagaan sa mao nga problema, clerical lamang. Pero mapuno ka lang sa mga requirements. Oo. Muna nga, kanana sa PC karon sa opisina nga kadlawon pa nanay galingkod-lingkod diha sa Limkit kay. Ang mga problema na more or less kini. Kana. Naay panahon nga danghagid pod ang PSA. Muto kag dili akong anak kaslunon. Dugay na. Oo. Ngita siya sa iyahang birth certificate. Hala, ukay-ukay. Sige, hakpat yun taman sa ginawa na. Abi ni mo asa na insert ang iyahang birth certificate part dito sa death certificate. Agi, kasabaan niyo eh. Ang pasagdin lang ko na. Kaya, ang importante nakitaan. Ang mga kadanghag, mga lapsis silbi, sa atong pag-perform sa atong trabaho, present yun na siya kanunay. Present yun na siya kanunay. Di gina mahimong zero. Na ipanahon ingon na nagyod masipya ta. Part 1 na tigong panadugoras, dili sa atong karuga pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat na lami sa inyong pagsunod kanunay niya. Ipadalang inyong mga pangutana. Ha? Diri sa 0917-704-3210. Dawatong sab nato in kaso sa mga lagyo no nga walay pamaagi maka-internet way connection silbi dili makapalusot diri mismo sa sa Facebook ug unsa pa diha diri lang sa 0917-704-3210. Ay lang kalimting nga naa kay panahon nga maka-review nini nga tuwa karon nga Noda Veritas program nya paki-like and share o nya dai paki-subscribe lang. Ha? Noda Veritas CDO. Ma-open na dayon kanang atong na YouTube channel sa programa nato nga Noda Veritas. Ang ikaduha natong episode sa Sibana, Miyerkules pohon, no? Alas 3 ngadto sa alas 4 antak na. Gidapit ta kamo sa pagpaminaw aron nga naamoy makutlo nga mga pagtulun-an importante gyud kaayo. Alright. Sa nga ni kadyo lang atong basahon ang importante nga topic unya no para ni unya paminumog maayo. Ang dili silutan dili makaila unsa ang hustisya. Okay, atong balikon ha. Ang dili silutan dili makaila unsa ang hustisya. Bitaw no. No. Alright, kini inyo madungog mabati nyo alas 6 antak na sa kagabion. Karong gabi uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Sa nga ni Ricky Langga kami moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.